Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 17 and 18. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors, as it is today. So sa Tagalog version, sabi dito, kaya huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So dito po pinapaalalahanan ni Moses yung mga tao sa Ehipto na kung kayo ay makapunta na kasi nandun sila sa desyerto, pagka naibigay na sa kanila yung lupang pinangako sa kanila na pinangako ng Diyos sa mga ninuno nila, huwag nilang kakalimutan na ang lahat ng yun ay bigay ng Diyos. At hindi yun nangyari dahil lang sa kanilang sariling kakayanan. Kaya sabi doon, si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. So, kung matupad na lahat ng pangako ng Diyos, huwag nilang kakalimutan na lahat ng yun dahil binigay ng Diyos, bless ng Lord sa kanila. Kaya sa katuruan dito, ang sabi dito, our pride comes before our downfall. Our talents and skills are gifts from the Lord. Our power to create wealth comes from the Lord. So yung talents and skills natin, lahat ng yan galing sa Panginoon. So kung ano man yung blessings na meron tayo, i-recognize natin na lahat ng bagay na nakukuha natin comes from the Lord. At kapag natupad na natin yung mga pangarap natin at biniyayaan tayo ng mga blessings na naging successful tayo, kailangan ang walang ibang pupurihan kundi glory to God. All good things is from the Lord. Hindi ito dahil sa sarili mong kakayanan, kundi na-acquire mo yon dahil i-bless ka ng Lord. Binigay sa'yo yung dapat na maging. So dito sa verse na to, pinapaalalahanan ni Moses yung kapag nandun kasi sila sa disyerto at bago sila pumunta or makapasok doon sa promised land, kasi ang lupang pangako ay nandun yung mga kasaganaan. So yung bayan ng Israel doon nakatira sa pwede ka na mag-alaga ng mga hayop at pwedeng maging masagana ang mga tao. Sinasabihan ni Moses sa mga tao bago makarating doon na huwag kalimutan ang Diyos, huwag kalimutan si Yahweh na siya ang source ng kung makapasok sila sa lupang pangako at magaganda yung mga bahay nila, magaganda na yung buhay nila at marami ng silang kayamanan. Huwag na huwag nilang makakalimutan at magmamalaki sa kanilang sarili. Yun yung mahigpit na bilin ni Moses sa bayan ng Israel na yun yung wag natin kakalimutan na kapag meron tayong mga halimbawa nagkaroon tayo ng kayamanan at nandun na tayo sa yung tipong lahat ng gusto natin makukuha na natin or lahat ng gusto natin na mabibili natin. May mga pagkakataon nagmamataas tayo at yun ang isa sa pinaka dapat alalahanin natin yung verse na ito.
Huwag nating naalalahanan natin kung saan tayo nagsimula, kung saan tayo, kung ano yung binigay sa atin ng Diyos. Huwag nating gayahin na katulad nung nangyari kay Haring Nebuchadnezzar. Binigyan siya ng lugar na pinagharian, kapangyarihan, servants, ng mga kasundaluhan, binigyan siya ng mga tao, at lahat yon binigay ng Diyos. Binigyan siya ng imperyo or kaharian. Pero nagmalaki siya. Sabi niya, lahat ng ito nagawa niya dahil sa kanyang sarili. Kaya nung panahon na yun, binagsak siya ng Diyos. Binaba siya sa mas pinakababa kesa sa katulad na mas mababa pa sa alipin. Kahit yung katinuan niya inalis. Na para siyang naging hayop. Nagkaroon siya ng parang inalis ng Diyos ng lahat ng sa kanya, kahit yung katinuan at kakayahan para mamuno. So, kaya dito sabi, dito our pride comes before our downfall. Kasi yung kahit yung abilidad natin, mga gifts natin, skills natin, katulad ng kakayahan ni Nebuchadnezzar na mamuno, galing sa Diyos yun. Pero nagmalika siya na hindi niya kumbaga hindi niya na-recognize na mention ng Diyos na lahat ng yun ay galing sa Panginoon. Lahat ng accomplishments niya sa katagampayan niya, parang tiningnan niya lang dahil sa kanyang sariling kakayanan. Pero yung Diyos mismo, siya yung nakapag-produce ng kung ano man ang meron siya. Binigyan siya ng abilidad, kung ano man yung kapasidad niya para makapag-produce siya ng wealth. So, lahat ng ano man ang meron tayo ay galing sa Diyos. Lahat ng katalinuhan mo, lahat ng skills at talent mo, lahat ng yan provided ni Lord, at lahat ng kasaganaan na meron ka, hindi mo makukuha ng dahil sa nagsikap ka lang, nagpakasipag ka lang. Lahat ng yan galing sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong mag-aalala, ay huwag tayong magmamalaki. Dahil once na magmalaki tayo, na yung ability natin galing lang sa sarili natin. Kaya nga pinaalalahanan ni Moses sa mga taga desyerto bago sila pumasok sa lupang pangako sa kanila sa Israel. Dahil doon sa maaaring bilang tao, may kakayanan tayo magmalaki sa sarili natin na hindi natin alam. Yung mga kakayahan na yun, binigay lang ng Diyos sa atin para mapapurihan siya at ma-recognize na lahat ng yan ay galing sa Kanya.